naman ng bansang ito. Halatang iba ang pamahala dito kumpara sa pamahala sa Madrid. Masama pa, puro mga Indio ang nakatira dito. Ayoko pa naman sa mga Indio. 20 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagdidildi ng kanin at saging sa bayan ng San Diego. Bilang puro-puro ko, ulit nang ako ay umalis, iilang matanda at hermanos tersoros lamang ang nagatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayong nabubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinurin ni Tiago ang sarili ng Indio. Malayong-malayo na siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado namang Hong, hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo kaysa sa amin. Nako, sigurado akong nagsayang ka na ng pera papunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinulang sa mga handaan at matutulugan ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala sa inyong anak ng aking nasirang kaibigang si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko lamang siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinagagala ko po kayong makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang pura ng San Diego, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali yata ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ay ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang na pagkait sa iyong ama ay mapa sa iyo. Gracias. Maupo kayo. Maraming salamat. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at maninip kong makasama, ngunit masasabi kong isa siya sa mga tapat at kagalang-galang na mamamayan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat ho. Tinawi ng mga papuri niya sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Magandang umaga mga kaibigan. Magandang umaga, Ginoo. Marapati ninyong gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya sa pagpapakilala ng bisita sa kanyang sarili kung wala pa nakakakilala sa kanya. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Nagagalang namin makilala ang Crisostomo Ibarra. Maraming salamat mga kaibigan. Alam nyo, kahit madami mga magagandang babae sa Europa, ay wala pa rin makakatalo sa ganda ng mga kababihan dito sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dinala mo rin ay dinuruan mo sa ibang bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa pagkainan dahil luto lang ang hapunan. Salamat salamat. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. 7 taon kang nasa sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan, Ginoo, ay tila ang aking bayan ang siyang nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y nasa malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Hindi ko man lang nakalimutan ang aking bayan kahit ako'y nasa ibang bansa. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamagandang tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigang ibang bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa ang kasaysayan ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na ang mga pangyayari doon. Ay kung ganun, isa kang bulag na ang Leo. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka naman nagustuhan? Ang iyong napag-aralan ay alam din naman na kahit sino mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kuno. Ganyan din ang pakikito sa amin kahit nung bata pa ako at mukhang hindi na nagbago. Ngunit salamat pa rin dahil nagkakaroon ako ng pagkakataon na magugunita ang mga panahong ang kanyang reverensya ay nakikisalo sa aming tahanan. Ay nako, naway tanggapin ninyo ang masinsiro kong paumanhin.
Senyores, Kapitan Tiago, Oh, ano yun, Ibarra? kababalik ko lamang mula Europa. Naway maintindihan niyo na kailangan ko ng lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego para sa Todos los Santos at ako'y may tatagpuin. Hindi ka na ba talagang mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Ang alam ko'y matagal ka na niyang hinihintay. Umanhin aking Dol, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias sa pagkainan. O siya, sige, walang ano man yun, Ibarra. Naway patnubayan ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay. Maraming salamat, Dol. Tiago. At ako'y alis na. Nakita ninyo? Lumaki ang kanilang ulo at nawala sila ng galang. Isabel, nabusog kaya ang mga bisita sa handaan? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Mabuti naman. Nakakalungkot lamang isipin na kailangan agad umalis ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. Papa, O siya, maiwan ko muna kayong mag-ama at may aayusin pa ako sa kusina. tila yata may bumabagabag sa inyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at biniyayaan na tayo ng maayos na buhay. Ngunit wari ko lamang ay mas masaya sana tayo kung ang iyong ina ay buhay pa at hindi nawala sa atin ng maaga. Papa, huwag niyo na pong balikan ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Paniguradong pagod na pagod kayo sa pagtanggap ng mga bisita. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng napakabait at napakapitagang anak katulad mo. Kung buhay lamang talaga si Pia, panigurado'y kaligayahan ko'y buong buo. Ay buhay. O Pia, aking minamahal na esposa. Naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka kanawa. Magandang gabi ho, Tia Isabel. Magandang gabi naman. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay oo, nandyan siya. Halika, umupo ka. Maraming salamat po. Kumusta, Ibarra? Salamat naman kung muli kang napadalaw sa aming tahanan. Magandang gabi din ho, Don Santiago. Nais ko lang po sana makausap ang inyong anak. O, abay, sige. Larita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo nga siya sa kanyang kwarto at baka nangyaya lamang yung tagahanda. Oh, andyan na pala siya. O siya, sige. Maiwan muna namin kayong dalawa. Pwede na kayong mag-usap sa asateya. Maraming salamat ho, Don Santiago. Oh, Ibarra, kailangan mo ba ng maiinom? Hindi na ho kailangan. Gracias, Senyor. O siya, sige. Maria, magandang gabi. Magandang gabi. Masaya ako at nakita kita. Maaari ba kitang makausap? Sige, ikaw. Maria, maupo ka. Salamat. Wala ka naman, Maria. Swerte ako dahil naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi na ako makakahanap pa ng babaeng katulad ni Maria. Napakatulis na yung tila Crisostomo. Sigurado, dahil dyan, ay maraming kababaihan ay yung labihan sa mga bansa na inyong napuntahan. Isa na magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako nanghanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala kung sinasara mo ang iyong mata pagdating sa mga dilag sa Europe. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng isang tao. At Maria, alam ko na sa aking puso ay ikaw lamang ang aking iniibig. Ngunit patawad aking minamahal dahil bukas ay kailangan ko na lisanin ang iyong piling. Dahil bukas ay Todos los Santos at kailangan kong punta ng isang tao upang tulungan ako. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka na ligtas at makiwasan. Maraming salamat at paalam aking minamahal. Tingnan mo kung anong nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago, no? Si Jong napakapait at napakatamis ng pag-ibig. Paano mo naman sabi yun? Hindi ka nga nakaranas ng umibig, hindi ba? Ay nako, Tiago. Tigil-tigilan mo ako sa mga ganyan. Hindi na ako manhid para sa ganyang mga panliligaw. Oh, Clarita, ikaw ba'y nababagabag? Opo, Ama. Magtulos ka na lang ng kandila para sa kanila San Rafael at San Roque. Panigurado'y gagabayan nila sa Ibarra sa kanyang paglalakbay. Sige po.
Hilahin mo na mabuti yung tali, Crispin. Papahinga naman tayo, kaka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pwede. Papagalitan din sa Kristal Mayor. Oo nga pala. Ilan daw susweldohin mo ngayong buwan? 2 reales lamang, Crispin. Bayaran mo na lang kaya yung sinabi nilang ninakaw ko na ginto. Para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin. 2 multa ang inabot ko sa Sakristang Mayor. 32 reales yun at hindi sasapat yung sahod ko na hinihingi nila. Tatakot na kasi ako eh. Napakasama ng Sakristan Mayor at ang kura. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na nga lang ngayon at sabihin mo kay Inang na ayaw na nating magsakristan. Sabihin mo na may sakit ako kaya hindi ako makakauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, kahit kailan kayo wala na kayo magagawang tama dito sa simbahan. At ikaw, Basilio, hindi ka uuwi na alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit huhulihin kami ng mga gwardya. Manahimik ka! At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilalabas ang 2 ginto na ninakaw mo dito sa simbahan. Hindi ko naman po yun ninakaw eh. At Wala sasagot naman ka po pa? akong ninakaw na kahit ano. At sasagot ka pa? Opo! Tama na po! Tama na po! Kung magugustuhan ni Basilio at Crispin yung niluluto ko, paborito pa naman nila to. Alam kong pag matikman na to ni Basilio, makikita ko sa mata niya na sarap! Gusto ng mga anak ko. Nagugutom ako, Sisa. Ang sarap nito. Matikman nga. Wait lang! Sandali! Pedro, para sa mga... Alis ako, Sisa. Sandali lang! Alis ka na? Alam ko ngayon yung sweldo ni Basilio. Ipagtabi mo na lang ako ng isang realis. Inang! Inang, buksan mo ang pinto. Inang, buksan mo. Oh! Anak! Patuguan ka! Saan ka galing? Huwag kang mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan siya sa kumbento? Buhay ba siya doon? Ay, Sus Maria Josep, importante buhay siya. Anong nangyari? Ako'y tumakas sa kumbento, Inang. At hindi pa ako pinayagan ng Sakristang Mayor dahil hindi pa ako makakaalis sa pag hindi pa alas 10 ng gabi. At nakita ko ng Guardia Sibil ng alas 9 at pinaputukan ako ng isang pulo at dumaplis sa aking noo, Inang. Oh, kawawa naman ang anak ko. Sige, tara na anak. Punta tayo dun. Gagamutin natin mga sugat mo, ha? Tara. Sige. Ito ka muna, anak. Maupo ka. Ito ka. Pasensya na, anak, ha. Pabilis na lang yung naiwan sa inyong dalawa ni Crispin. Alam mo naman na masarap yung pagkain na inain ko. Kaso nga lang, kinain na lahat ni Pedro. Hindi ka po ba yung sinaktan, Inang? Huwag ka mag-alala, anak. Okay lang ako. Kamusta na si Crispin doon? Hindi siya pinalis ng Sakristang Mayor, Inang, dahil nagnakaw daw siya ng 2 onseng nito at hindi naman yung totoo. Uy, alam mo naman yung kapatid mo, di ba? Hindi niya naman kayang gawin yun. Huwag ka mag-alala, anak, ha? Pupunta ako doon bukas, magdadala ako ng gulay. Tapos, hingin ko yung kalayaan ni Crispin, ha? Huwag ka mag-alala, anak, ha? Sige lang, matulog ka na doon. Punta ka na doon, ha? Matulog ka na at magpahinga. Sige. Sige. Kaya nga bata, magnanakaw! Napastangan kang bata ka! Tignan natin kung hindi mo maibabalik yung ninakaw mo! Ang Sakristan Mayor ko! Kailan talaga kayo? Pasalan niyo. Aray! Walang iya kang bata ka! Ang Sakristan Mayor ko! Aray ko po! Mama na po! Kagkawad mo kong iwan!
Crispin! Oh, ano nangyari sa'yo, ano? Napanaginipan ko pa si Crispin, Inang. Ayoko naman sa Crispin, Inang. Pakiusap mo kay Don Ibarra na tagapagpastol na lang ako ng hayop. Sige, sige, huwag kang mag-alala, anak, ha? Tahan na. Kakaalam ko yan, dyan yung bahay ni Sisa. Doon? Andun? Oo. Tara, punta. Crispin, nasa na kayo? Kanina ko pa kayo hinahanap. Ang tagal pa yun. Oo, ako si Sisa. Oo, ako si Sisa. At hindi magnanako mga anak ko. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Nasaan na yung mga anak? Nakatakas ang nakakatandang anak mo. Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam. Di pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, isasama ka namin. Hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat hindi mo itinuturo ang mga anak mo. Ha? Halika! Saan niyo ko taradalhin? Wala ka na! Mga anak ko. Bitawan niyo nga! Malikot! Yan! Diyan ka nababagay. Mabubulok ka sa binungguan na to hanggang sa ituro mo ang mga anak mo. Ang krimeng iyan ay kasalanan ng kura. Pakawalan ang bihag at huwag na niyang abalahin kailanman. Kung gusto niya makuha ang ginto, manalangin siya kay San Antonio. Pare siya, hindi niya alam ang ganyang bagay? Ha? Senyor Alvarez. Halika mo, halika. Buksan mo nga tong kwartel na to. Oh, makakalaya ka na daw. Wala nang ipapakain ng gobyerno sa iyo dito. Kasi nga naman mag-aasawa ka na lang, yung wala pang kwenta at mag-aanak ka pa ng mga magnanakaw. Alis! Basin niyo, Crispin. Nasaan na kayo? Nasaan ka na? Inang! Alam ko, nasaan na kayo? Crispin! Basilia! Nasaan na kayo? Matagal ko na kayo hinahanap! Kahit saan! Hindi ko kayo makita! Inang, nariyan ka ba, Inang? Inang, magsalita ka. Nandyan ka. Inang! Hoy! Ito yung hinahanap naming bata! Tumigil ka! Magkagawa ng masama! Ang Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo? Basilio! Nasaan na ba kayo mga anak? Nakita mo ba anak ko? Ha? Ikaw po no? Ha? Nakita mo ba mga anak ko? Ikaw ba to? Ha? Nakita mo ba sila? Ikaw! Nakita mo ba mga ano ko? Ipapahanda ako ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayokong makasama ang kura. Bakit, Maria? Wari ko, binabantayan niya ang aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Nakikilabutan ako sa tinig niyang tila napakahiwaga. Tinatanong niya ako kung napapaniginipan ko ba ang sulat at ang aking ina. Maging sina Sinang at Andeng, napabalitaan nila na hindi na raw kumakain at inaalagaan ng padre ang kanyang sarili. Ngunit Maria, hindi maaari. Hindi natin siya kukubidahin.
May kaugalian tayo dito at isa pa, parating na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo ay magkasakit. Hindi ba kayo takot magkasakit o magkasipon? Magandang araw ho, Padre. Napakasarap ho lumanghap ng hangin dito sa bukid. At saka meron po kaming inanda ng aking mga kaibigan dito sa bukid. Maaari mo ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa Gubat Idaraos, malapit sa puno ng Balete. Iyon po ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan sa inyo na wala akong sama ng loob sa inyo, dadalo ako. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Padre Salve, aalis na ho ako. Nariyan ka pala, Ginoo. Pasensya na ho, naabala ko ata kayo. May paglilingkod ba ako sa iyo? May nais na po sana kung isang guni sa inyo. Ano yun? Bakit po kayo sumusulat ng isang hieroglifiko? Alam mo iyo, dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, dahil nagsusulat ako para sa inaharap. Sa panahon ngayon na nababasa aking mga sinulat, iyak ito ay hindi pa hahalagaan at susunugin pa ito. Ngunit sa susunod na salinlahi, higit na matatalino at kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin nilang hindi pala lahat natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Pag ganun ho ba, anong wika po ang inyong ginagamit? Ang sariling ating na Tagalog. Maaari ko po bang gamitan ng hieroglifiko ang wikang Tagalog? Maaari, higit na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa sa wikang Latino. Nga pala, natatandaan mo ba yung pagkapatay sa buhaya? Opinion ka lang naman. Subalit tingin ko'y sadya niyang gambalain ang inyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pang lasing ang kanyang asawa. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo gaya ng ginawa ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Nais ko rin pong magpatay ng isang paaralan at bilang pag-alaala na rin sa aking minamahal. Matagal ko nang pinapangarap yan. Pangarap ng isang baliw. Isipin din ng mga tao, baliw kayo dahil lumingi kayo ng payo sa isang taong nakapagmamalang nilang baliw. Para sa kanila ay matalinong mga kapitan kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maaari nyo silang sundin, maaari din hindi. Naniniwala ako na mangyayari ang aking mga plano ng walang sagapan. Matutuloy ang plano ninyo kung kayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Oo, totoong makapangyarihan ang kura. Subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mga abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katwiran at pamahalang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa dinikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan, ay wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan, kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi magtatagal, darating din ang panahong iyon. Malalaman ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Naunawaan ko po ang inyong ibig sabihin, ngunit dapat ninyong malaman ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi pinapatupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang maaari ninyong gawin. Ang yumukod sa mga makapangyarihan o yumukod sa mga kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang ating bayan? Bakit ako yukod kung hindi kailangan? Sapagkat ang lupang iyon, tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga tao. Nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Papahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyong sila ang may kagagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais pagiganti ang aking ama alang-alang sa kapangyarihan at kapakanan ng relihiyon. Hay iho, huwag mo na ninyong gawin ang inyong plano hanggat hindi ninyo lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Tutulungan kaya nila ako. At paniwalang ang paaralang ipapatayo ko ay magiging tulay upang lumayo sa kamangmangan ang bayang ito. Matutuklasan nila ang kamangmangan ng kumbento. Mabigo man kayo, nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Iniwala po ako sa inyong mga sinasabi. At ngayon ay pupuntahan ko na po ang kura at sana hindi po siya katulad ni Padre Damas. Maraming salamat po sa inyong mga sinasabi sa akin. Ako'y aalis na. Mag-iingat ka, Iho. Maraming salamat po.
ba si Senior Ibarra? Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Hindi na ako magpapakilala, pero alam ko, alam niyo na ako. Sige, maghintay ka ng saglit. Senyor Ibarra, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino to siya? Hindi po siya nagpapakilala, ngunit kilala niyo po daw siya. Ganun ba? Sige, papasukin mo siya. Salamat. Senyor Ibarra, nandito na po ang iyong bisita. Oh, Elias, ikaw pala. Buti at napadala ka. Halika, maupo ka. Maraming salamat. Maraming salamat at binigyan mo ako ng oras upang dalawin. Ano bang nais mo sabihin, Elias? Patawad, Senyor. Pero dapat talaga mag-ingat na kayo. Dahil marami na kayong lihim na mga kaaway. Alam mo, Elias, hindi lang ikaw ang nagsabi niyan, kundi marami na kayo. Marami pa silang nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katauhan. Isa na kanina yung madilaw. Hindi lamang po ako sigurado upang matiyak na hindi kayo mapahamak. Kailangan hindi malaman ng iyong kaaway na kayo ay handa. Mas mabuti nang nakikita kayo ng kaaway na hindi nag-iingat at nagtitiwala kayo sa lahat. Ikinalulungkot kong malaman na kamamatay niya lang kanina. Alam mo, Elias, kung buhay pa siya, ay matutulungan niya tayong makita at malaman kung sino pang ibang kaaway. Patawad, Senyor Ibarra. Nagkakamali kayo. Kung siya ay buhay pa, sa galit niya, sigurado nagtatago lamang siya sa kanyang baluktot na pamamalaan. Ngunit, mukhang hindi nilalayo ng Diyos na mamatay siya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Elias, dahil niligtas mo ang buhay ko. Magkikita pa ba tayong ulit, Elias? Opo, Senyor, magkikita po tayo kung kailan niya ako nanaisin at kailan niya ako kailangan. May pagkakautang ko po ako sa iyo at alam kong hindi pa sapat ang aking ginawa upang mabayaran niyo. Bueno, Senyor, aalis na po ako. Maraming salamat. Maraming salamat, Elias, at mag-ingat. Paalam. Bakit hindi niyo ipapatuloy ang pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya, kaya na lamang ng arkitekto at reverensya. Nakakatawa naman ang mga taong kumuha ng serbisyo ng arkitekto. Nagpapakita lamang sila ng kamangmangan ng isang Indyo na nagdunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng simbahan na iyan. Subalit ang gustang itinapatayo ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang paralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong ng sawali. Sandali lamang, Padidamas. Babayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan ng isang ama ang isang ulupong nang namatay sa loob ng bilangguan at ning walang mahigaan. Walang sino man ang maaaring malipusta sa aking ama. Ang paring yon ang aking pinakainubas-iwasan. Wala siyang utang na loob. Wala siyang galang. Isa siyang demonyo at nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat na siyang mamatay. Huwag, Senyor! Nilalasod ka lamang ng iyong galit! Magkakasala ka sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng mga santo, Padre. Makikita natin kung dugo lusak ang dumadalo dyan sa mga ugat mo. Hindi ka kasawag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Vamos, magkantar ikaw, Guardia! Guardia! Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Nakakahapis sa akin ang tulang iyan! Alam mo ba? 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 Baila! 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 Ano nangyari sa iyo? Bakit di ka man lang humingi ng magandang gabi? Dalhin mo ang baliw na ito at sabihan mo si Marta na bigyan ito ng bagong baro at pakainin at alagain dahil bukas ibigay na natin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Si, Senyor. Pin! Delia! Pin! Magandang araw, Don Santiago.
Aking ipakikilala sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadaña. Siya ay inaanak at kamag-anak ni Padre Damaso na tanging kalihim ng mga ministro. Magandang araw din sa inyo, Doña Victorina. Lika, tuloy muna kayo. Naparito ang Kapitang General? Kasinungalingan! Maniwala kayo at dyan umupo. Sayang, kung maaga sana nagkasakit si Clarita. Narinig mo ba yun, pinsan? Hindi pa karaniwang bahay ang iyong pinagdito. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, ang aking pinsan ay hindi pa karaniwang lamang sapagkat ang kanyang mga kaibigan ay mga dum at ministro ng Madrid at malimit lamang kumain sa bahay ng Conde del Campanarilo. Saan ko kaya matatagpuan si Pedro Damaso? May liham akong dala para sa kanya. Nasa bayang ito siya ngayon. Maya-maya ay naparito na. Tingnan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa inyo, ang asawa ko hindi gumagamot, kundi sa matataas na tao nung siya ay nasa Madrid pa. Claudia. May sakit ka. Ngunit mapagagaling. Linggues at gatas sa umaga. Jarabe de Altea at Pildoras de Consiglo sa gabi. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ang sadya namin ay gamutin ka. At ipakikilala namin ang aking pinsan. Teka muna. Narito na si Padre Damaso. Maria! Maria! Hindi ka mamatay, Maria! Ah, ikaw palang inaanak ni Carlicos. May lihim siya sa akin. Ukol sa iyo. Ngunit hindi kita nakikilala. Dangan kasi hindi ka pa isinilang nung ako'y umalis sa Espanya. Ihahanap kita ng mapasukan at asawa. Sa mapasukan ay madali. Ngunit marunong ka bang magbasa at sumulat? Ako po ay nag-aaral sa Universidad ng Central. Ah, para ka palang isang mahinhin na babae. Bibigyan kita ng babae. Oo, isang babae. Hindi po ako nagmamadali, Pedro Damaso. Halika, kausapin natin si Kapitan Tiago. Ang papangit naman ng mga bahay dito. Talagang mga indio lamang ang nakatira. Ba? Mga wala pang galang. Hindi man lang marunong magbigay pugay sa mga katulad nating maharlika. Bakit kayo nakatingin sa amin? Naiinggit ba kayo? Mahal kong esposa. Huwag kang mag-skandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang dyan kung ayaw mong tumilapon ng iyong pustiso. Kayo? Kaingitan ko? At bakit? May gandang tanaw. Ngunit may dalawang donyang nag-aaway sa harap ng bahay. Ano kaya ang kahihinat kanya? Aba! Talagang ginagalit mo ako ha? Halika rito, walang hiyang probinsyana. Labandera ka lang naman noon. Gusto mo talaga ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Lucera. Tawa na yan! Para kayong mga bata! Sus, Mariosep Konsolasyon! Magtigil ka at nakakahiya sa mga tao. Bili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo, naturingang mayaman ngunit supal sa lupa ang ugaling. Alperes, magtigil ka. Kung makalipos na ka sa amin, parang napakaganda ng iyong moral. Magsitigil kayong lahat! Sa ngalan ng Panginoon! Para kayong mga hayop! Mga edukado kayong mga tao! Nakakahiyang isipin na taga-alta, di sosyal kayo, tapos gumagaya kayo sa Indio! Oh, Elias! Dito ko. Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-alsa. Kailangan nyo nang umalis dahil kayo ay tinakdang mapahamak upang bayaran. Huwag na kayong mag-alinlangan tayo. Kailangan nyo nang umalis sa madaling panahon. Ngunit, saan ako pupunta? Kahit saang lugar sa Manila ako kahit sa bahay ng isang makapangyarihan upang hindi malaman nila na kayo ay may kinalaman sa nangyayari dito. Paano kung ako magsuplong ng pag-alsa? Isipin nila na kayo ay taksi. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas, at maghintay kung ano ang dapat mangyari. Yan ang dapat mong gawin ninyo. Masusunod, Elias. Ngunit si Maria Clara,
Hindi maaari. Mabuti pang mamatay na lang. Halika, Ginoon, tulungan mo ako. Dito, nakatago ang sulat ng aming pamilya. Ayan. Ibukod mo ang sulat ng aking ama. Dahil yan ang sulat na lalo magpapahamak sa amin. Kilala niyo ba si Don Pedro? Si Don Pedro, ang lolo ko sa tulod. Siya ang dahilan ng kasabihan ng aming angkan. At kayo ang dinuturo ng Diyos sa akin para makita ganti. Tingnan niyo ako ng mabuti. Tingnan niyo ako ng punong-puno ng pagtitiis. Natakot ka, no? Hindi mo inasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ng iyong kasal. Masakit ka na ba na anak? Ba't ka namumutla? Wala ka na bang tiwala sa ama mo? Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa iyo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niyo ang aking ama para hindi na matuloy ang aking kasal. Kung buhay pa si Ibarra, nais kong lumaban, umasa at manalig. Nais kong mabuhay para kahit papaano ay malaman ko ang mga bagay na nangyari sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakahigit si Lernis Sky. Maaari akong magpakasal kanino man. Ang gusto lang naman ng ama ko ay magkaroon ng malalaking ugnayan ng mga nasa pader. Pero ngayong patay na si Ibarra, kumbento lamang o sementeryo ang pagpipilian ko. Patawad anak ko. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng kinabukasan ng kaligayahan dahil ito'y mahal kita. Mahal mo pala ako eh. Huwag mo akong hayaang maging malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay maging madre. Isang madre, hindi mo lamang alam anak ko ang buhay ng misteryoso na kublis na pader ng kumbento. Matanda na ako Maria, hindi na kita kayang pangangalagaan, pati ang ligayahan mo. Humiling ka pa ng iba pa. Mahalin mo ang binata, wag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Inang! 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 Gumising ka! Inang! Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako at may 2 araw na akong hindi kumakain o uminom man lang. Hindi magtatagal ay mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. At kung walang darating sinuman, hukayin mo ang ginto na aking ibinaon at gamitin mo yun sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lang makita o masisilayan ang ningning ng aking bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makikita, puriin ninyo at huwag kayong makalimutang maglugmok ang nasawi sa dilim na gabi.